Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, nakita ni Feng Qingyu na ang pumasok ay ang kanyang junior sister, kaya mabilis niyang iniba ang yakap sa mga babae at sinapak sila gamit ang kanyang pamaypay. Sa isang iglap, napatumba niya ang mga babaeng kanina pa maingay at nagkakagulo habang sumisigaw, muntik na akong mawala ng buhay dito. Nang makita ito ni Lingling, lumapit siya sa isang babaeng nakahandusay at sinuri ito, hinimitay lang sila, yung pulang bagay na to, make-up lang. Samantala, si Daching ay nagsimulang maghinala kay Feng Qingyu, tiningnan niya ito at mariing nagsabi, ang lakas ng amoy ng pabango, tinatakpan nito ang iyong scent, kaya pala hindi kita naamoy. Nang marinig ito, pinawisan ng husto si Feng Qingyu, mukhang hindi basta-basta naloloko ni Daching tulad ng maliit na kapatid. Sa sandaling yun, bumalik siya sa kanyang kalmadong anyo at tumingin sa kanyang bunsong kapatid, bakit kayo bumalik sa ethereal sect? Agad naman sumagot si Lingling, mahaba ang kwento. At sinimula ni Lingling ang pagkwento ng buong pangyayari kay Feng Qingyu. Habang nakikinig si Feng Qingyu, natawa siya, talagang swerte si Xiao Cheng. Sa puntong ito, nagtanong din si Lingling, first senior brother Feng Qingyu, akala namin ni Daching may nakakatakot na halimaw dito na kinain na ang lahat, bakit ka nandito? Nang marinig ito, naguluhan din si Feng Qingyu, si Yang Lizzie ay bumaba ng bundok para mamili, pero hindi pa sila nakakabalik, ako naman, dahil sa isang pagkakamali, nahuli sa Soul Captivator technique ng isang disciple ng ethereal sect at nadala rito. Biglang naalala ni Lingling ang eksena ng babaeng master na gumamit ng Soul Captivator at nagpanik, grabe talaga ang Soul Captivator na to, kahit yung panganay na kuya na nasa Soul Life stage, hindi nakalaban. Pero si Daching, may pagdududa sa mga babaeng walang malay, bakit sila nakatulala? Nang marinig ang tanong ni Daching, nagulat din si Feng Qingyu, may masamang balak sila sa Qin, kaya, ako. Bago siya makapagpaliwanag, sumingit si Lingling ng walang malay, bago kami dumating, narinig namin ang nakakatakot na sigaw ng first senior brother, may nangyari bang delikado dito? Napailing is Feng Qingyu, sabay sabi, wala naman, ako lang, Nang makita si Feng Qingyu na nagugulumihanan, pinalakas ni Lingling ang loob niya, huwag kang matakot, first senior brother, habang nandito ako, hindi ko hahayaang abusuhin ka ng ethereal sect, kung may mang-aapi sa'yo, sabihin mo lang sa Qin. Pero biglang nagsalita si Daching mula sa likod, anong abuso, lahat ng to, siya ang bamanat. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Lingling sa gulat, sabay wika, ano? Nagpatuloy si Daching para ipaliwanag, mahina talaga tong taong to pagdating sa mga babae, nanginginig ang tuhod niya kapag nakakakita ng mga matured na babae, kaya siya napasigaw kanina. Seryosong wika ni Daching. Sa sandaling yun, nahiya si Feng Qingyu at nagtakip ng mukha gamit ang pamaypay. Huwag mo nang banggitin yun. Nagtanong si Lingling, Pero normal lang naman si senior brother sakin at kay fifth senior sister Agad naman sumagot si Daching ng may seryosong ekspresyon, bata ka pa, hindi ka pa kasali sa matandaang babae, kaya hindi siya takot sa'yo. Biglang napailing si Lingling, ganun ba? Sa sandaling yun, nagsalita si Feng Qingyu habang nakataas ang kanyang kamay sa harap, gusto nilang mag-dual cultivate sa Qin, parang mga gutom na lobo, hindi ko talaga kaya nang desperado na ako. Ipinikit ko na lang mga mata ko at sinapak sila. Nang marinig ito, huminga ng maluwag si Lingling, habang nakatingin kay Feng Qingyu, buti na lang takot lang, akala ko totoo yung sinabi ni Shen Qing na may mga kalokohan ang ethereal sect na hindi dapat malaman ng iba. Sa sandaling yun, tumayo si Feng Qingyu at nagsabi, pero may basehan yun, nang pumasok ako sa ethereal sect, kahit kabado ako, napansin ko na may masamang enerhiya dito, lalo na kay Master Ying Yingyu, ang evil energy sa paligid niya ang pinakamalakas. Sa narinig, nagpanik si Lingling at mariing nagwika habang nakakuyom ang kamao, baka ginagamit niya ang mga patay para sa sacrifice o bilang ally, delikado si second senior brother. Pinakalma siya ni Feng Qingyu, huwag kang mag-alala, sa tingin ko, safe pa si Xiao Cheng. At saka, kakaiba yung evil energy na to, umiikot lang sa veins niya, hindi sama-sama sa spiritual roots, baka may iba pang nangyayari. Naguluhan si Lingling, ano ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Feng Qingyu, ang mga teknik na pinipili naming mga tagasanay ay nakatali at sumasalamin sa aming spiritual roots. Ang spiritual roots ang lumilikha ng spiritual energy, na siyang pundasyon ng anumang cultivation technique. At ang mga teknik naman ay nakikipag-ugnayan pabalik sa spiritual energy at spiritual roots, may koneksyon silang tatlo. Pagkatapos, lumapit siya ng bahagya kay Lingling at Bamulong,
tulad ng second senior brother mo, walang spiritual roots at walang spiritual energy, kaya hindi siya makakapagsanay ng kahit anong teknik. Kung talagang gumagamit si Ying Ying Yu ng masasamang teknik, dapat ang masamang aurang ito ay nagmumula mismo sa spiritual root sa loob ng katawan niya. Pero ngayon, nakabalot lang ito sa mababaw na bahagi ng kanyang mga meridian. Sa narinig, biglang naunawaan ni Ling Ling, ibig mong sabihin, related siya sa dark arts pero hindi siya ang mastermind. Pinasaya ni Feng Qingyu ang kanyang bunsong kapatid, ang talino mo. Agad mong naintindihan, balak ko sanang gamitin ang divine consciousness para mag-scan, pero may malakas na energy barrier dito, hindi ko mahanap ang pinagmulan, at ramdam ko rin ang malakas na pressure. Nanlaki ang mga mata ni Daching sa gulat at mariing nagwika, ano, mas malakas pa sa iyo na nasa tribulation stage. Agad naman tumugon si Feng Qingyu nang may seryosong ekspresyon, kung ordinaryong spiritual energy lang ito, ayos lang sana, pero yung nasa loob ng ethereal sect, parang isang uri ng matinding enerhiyang puno ng hinanakit. Sa totoo lang, ang ethereal sect na to, may kakaiba talaga, pakiramdam ko, may mas malalim pang nangyayari rito. Agad naman tumugon si Lingling para magtanong, dahil wala ni isa sa atin ang makahanap ng mahalagang punto, paano kung lapitan natin si second senior brother para pag-usapan ang maaaring gawin? Samantala, dahil hindi nila maintindihan ang sitwasyon, nag-alala si Dacheng kay Xiao Cheng, hindi, sandali, may koneksyon siya kay Ying Ying Yu, hindi natin siya pwedeng harapin ng direkta, tama ba? Hindi bale na, hintayin nyo na lang akong magpadala kay Yin Yang Lizzie para makapasok siya ng palihim. Mariing tugon ni Feng Qingyu. Pero naalala ni Ling Ling, pero kuya, nawawala si Yin Yang Lizzie, di ba? Biglang namutla si Feng Qingyu at pinalo ang noo niya, nakalimutan ko. Samantala, sa kabilang panig, si Xiao Cheng ay nakahawak sa kanyang baba at mariing nagwika, anong ginagawa ninyong dalawa? Nakita niya ang dalawang apprentice ni Feng Qingyu, na akala nila'y nawawala pero nakabitin sa pulang silk ribbon na may simbolo ng kasal. Sumigaw ang batang may itim na buhok na bata, Anklo, tulungan mo ako, bata pa ako, ayoko pa mamatay. Samantala, ang puting buhok ay walang ekspresyon, sabay sabi, mamamatay na ata ako. Napailing si Xiao Cheng, kaya nyo bang timbangin ang instinct niyong mabuhay, kayong dalawa? Lumapit ng bahagya si Ying Ying Yu, na laging gustong mangaakit, Master Shu Xiao Cheng, ang dalawang to ay nahuli ng mga disipulo ko. Mapuputi at makikinis, sakto para gawing mga abay sa kasal. Para takutin ng mga bata, nagkunwaring nagbanta si Xiao Cheng, sa tingin ko, bunga sila ng yin-yang fruit cultivation, pagkatapos nating ikasal, ay refine na lang natin sila para gawing mga paeldores. Sa narinig, nagpanik ang batang may itim na buhok, wag naman. Pero ang puting may buhok na bata ay walang pakialam, ang orihinal na sabaw ay tinutunaw ang orihinal na sangkap. Lalong natakot ang kanyang kakambal sa gilid, huwag kang nagbibitaw ng malamig na biro sa ganitong pagkakataon. Biglang sumingit si Xiao Cheng, sige na nga, kalimutan na lang, mukhang tong dalawang to, pangpaikli lang ng buhay ko, palayain nyo na sila. Sumunod si Ying Ying Yu, namumula ang mukha, sundin ko ang gusto mo, mahal ko. Iginaya niya ang kanyang mga daliri, at nawala ang mga ribbon, nahulog ang dalawang bata ng harapan. Masayang sumigaw ang batang may itim na buhok, kain na, sa wakas naligtas din tayo. Pero ang puting buhok ay walang emosyon, dalhan mo ako ng pagkain, nagtaas ng kilay si Xiao Cheng at mariing nagwika, kanina mo pa gustong mamatay, ngayon gutom ka na. Sa sandaling yun, naalala ni Ying Ying Yu ang isang bagay at bumaling kay Xiao Cheng habang namumula ang kanyang pisngi, magpapalit muna ako ng damit, mahal ko, hintayin mo ako ha. Nang umalis si Ying Ying Yu, hinayla ni Shu Xiao Cheng ang dalawang bata, at bamulong, makinig kayo, may misyon ako para sa inyong dalawa, halughugin niyo ang buong ethereal sect. Kapag nahanap niyo ang 7-leaf spiritual Ganoderma, kunin niyo agad. Sa ganung paraan, hindi ko na kailangang ialay ang sarili ko. Nang marinig yun, nagtanong ang may itim na buhok na bata, bakit ba lagi kang gumagawa ng mga kainahinalang bagay? Samantala, itinaas ng puting may buhok na bata ang kanyang kamay sa harap, ano ang reward? Pero, bigla na inis si Xiao Cheng sa kanila, kaya sinipa niya palabas sa bintana sabay sigaw, kapag hindi niyo yan nahanap, kayo mismo ang gagawin kong elixir. Sa sandaling yun, sa loob ng pink na kwarto na medyo pambabae ang dating, biglang narinig ni Xiao Cheng ang boses ni Ying Ying Yu, Master Shu Xiao Cheng, naisip ko na ang tatlo kong kahilingan, nang marinig yun, nanlalamig ang pawis ni Xiao Cheng, sa kanyang isip, ang bilis naman, ni hindi pa nga ako nakapaghanda ng panangga, pagkatapos,
Mabilis siyang umiga sa kama at nagkunwaring tamad, pero nakahawak pa rin sa private part. Sige, nakahiga na ako, ikaw na ang lumapit. Halika na, makipagpalitan tayo ng patas, ibigay mo ang tao, at ibibigay ko ang mga gamit, pantay at malinaw ang kasunduan. Nang marinig ito ni Ying Yingyu, agad siyang tumugon, bakit ang tense mo? Takot ka pa rin ba na kakainin kita? Pagkatapos, tumayo siya sa gilid ni Xiao Cheng at masayang nagsabi, so, kamusta ang itsura ko sa bagong outfit ko? Tumingin sa maselang figura na nakabalot sa tila magaan at simpleng kasuutan, ngunit dahil sa dalawang pasan niya, sobrang bigat nito, nakahiga si Xiao Cheng at tinitigan siya, iniisip na magsuot sana siya ng mas kaiyahiyang damit, pagkatapos mag-isip, mabilis na tumayo si Xiao Cheng sa higan at nagwika habang namumula ang pisngi. Okay, pero hindi mo ba sinabi na gusto mong tuparin ko ang tatlong hiling mo? Ano ba ang mga hiling na yun? Dali. Nang marinig ito, lumapit si Ying Yingyu sa kama at hinawakan ang kamay niya, bulong niya, hindi maganda ang pagmamadali, dapat dahan-dahan ang paghiling para maalala ng maayos. Sumigaw siya, Lord Xiao Cheng, ang hiling ko ay makasama ka. Sumunod ang eksena ng dalawa na naglalaro sa duyan, sa gitna ng pagtulak, naiinip siya at iniisip, ito lang ba? Itinulak niya ng mas mataas si Ying Yingyu na nakaupo sa duyan, tawa ng tawa ito at sinabihan si Xiao Cheng. Mas mataas pa, konti na lang, masayang lumingon si Ying Yingyu kay Xiao Cheng at sinabi, narinig ko na romantikong magduyan ang magkasintahan, ngayong natry ko, ang saya pala talaga. Agad itong itinanggi ni Xiao Cheng, tigil, hindi tayo magkasintahan, simpleng transaksyon lang ito. Nang marinig ang bida na nagsasabi nito, halos gustong suntukin ni Ying Yingyu ng ilang beses sa sobrang katangahan si Xiao Cheng at nagreklamo, ikaw talaga, ganito na nga ako. Ni hindi mo man lang ako masabihan ng maganda. Sumagot ang bida, kung gusto mo yun, ibang presyo na yan. Hindi alintana ang nangyari, tumayo si Ying Yingyu at nagsabi, Tara, ang pangalawang hiling ko ay sumama ka sa akin sa tuktok ng bundok para pagmasdan ang buwan. Nang marinig ito, kinamot ni Xiao Cheng ang ulo at nagtanong, pwede mo bang buksan ang teleportation formation? Alam mo namang hindi ako marunong ng magic. Lumingon si Ying Yingyu na parang isang bata na umiiyak. Pero gusto ko lang na pasanin mo ako, hawakan mo ako, pigilan mo ako, basta, pasanin mo lang ako. Napabuntong hininga si Xiao Cheng at napailing, alam ko na, pasasampahin kita. Sumunod, naghintay ang dalawa para sumikat ang buwan, pagkatapos, pinasa niya ang master papunta sa tuktok, mataas ang langit, maliwanag ang buwan, at humihihip ang malamig na hangin, habang pinapapak ni Cheng brother ang magandang si Ying Yingyu. Patuloy nitong hinahaplos ang pisngi at mukha ni Xiao Cheng. Ikaw talaga ang lalaking napili ko, buhat-buhat mo na ako habang umaakyat pa sa pinakamataas na bundok ng sekta, napakalakas ng katawan mo. Pagdating sa tuktok, ibinaba ni Xiao Cheng ang maganda si Ying Yingyu at mayabang na nagsabi, noong bata ako, nag-cultivate ang master sa mas mataas pa kaysa dito, 4 na beses akong umaakyat araw-araw para dalhan siya ng pagkain, at mabilis ko tong nagagawa ng hindi napapagod. Nang marinig ito, namula ang pisngi ni Ying Yingyu at mariing napaisip sa pagtataka, itong katawan na ito, mortal lang ba talaga? Nakatayo sa rurok, hawak kamay ang dalawa habang pinagmamasdan ang maganda buwan sa itaas. Huwag na nating pag-usapan yan, tingnan mo, ngayon ay araw ng crescent moon, tamang-tama ang dating natin, kung dumating tayo ng mas maaga, baka nakita natin ang gasoklay na buwan o waxing moon, kung mas late, full moon na. Itinago niya ang mga kamay sa likod at nagpatuloy, gusto ng lahat ang full moon, pero ang gusto ko ay crescent moon, dahil kapangalan ko. Nang marinig yun, hinimas ni Xiao Cheng ang baba at nag-isip sandali bago nagsalita, marami kang alam tungkol sa buwan, ang alam ko lang, full moon sa 15 at 16, kaya siguro pinakabilog sa 15. Ibinahagi ng magandang si Ying Yingyu ang dahilan, dahil napaka-boring maging master, madalas akong pumunta dito mag-isa para pagmasdan ang buwan. Ibinaba niya ang mukha, puno ng lungkot, at nagpatuloy, ang buwan, minsan bilog, minsan gasoklay, tulad ng tao, minsan malungkot, minsan masaya, minsan magkasama, minsan nagkakalayo. Sa totoo lang, ang buhay ay tulad ng buwan, minsan humahapdi, minsan lumalaki, pero ang buhay ng tao ay walang kalayaang tulad ng buwan na nakalutang sa langit. Medyo na-overwhelm si Xiao Cheng, at tinangka niyang aliwin ito ng pabiro. Teka, hating gabi na, huwag ka nang malungkot, walang problema sa buhay na hindi kayang lutesin ng inihaw na kuneho para sa hapunan, kung hindi, dalawa, dahil gusto mo ang buwan,
Siguradong marami kang alagang kuneho tulad ni Shanga, di ba? Ano, gusto mo ba? Sige na nga, papayag na rin akong lutuin ka ng maanghang na ulo ng kuneho. Iwinasiwas ng babae ang kamay, gusto mo talagang kumain, no? Sa ganda ng tanawin, inihaw na kuneho pa rin ang hinihingi mo, talagang iba ka, pero okay lang, ganito talaga dapat ang baby ko na si Xiao Cheng. Agad naman tumugon si Xiao Cheng, okay lang, hindi kasama sa plano ang pagkain ng ulo ng kuneho, isipin mo na lang, buy 3, get 1 free, okay lang, nga pala, hindi ko pa rin naisip ang pangatlong hiling ko, hintayin muna natin matapos ang seremonya bukas bago natin pag-usapan, mariing sabi ni Ying Yingyu habang nakapikit ang mga mata. Nang marinig ito, muling nagtanong si Xiao Cheng, seremonya, anong seremonya? Agad namang sumagot si Ying Yingyu, may halong lungkot sa mga mata habang binubulong ang sagot, isang sinaunang ritual to, ipinamamana sa loob ng aming ethereal sect, tuwing 100 taon lang ito ginaganap, napaka-espesyal at engrandi. Napakunot noo si Xiao Cheng, halatang nagtataka, kung ganun, bilang pinuno ng sekta, hindi ba't ikaw dapat ang nasa sentro ng seremonyang yan, hindi mo ba kailangang maghanda, at bakit ka pa nakakayang magpahinga rito? Sabay pa tayong nagduduyan habang pinagmamasdan ng buwan? Humarap ng bahagya si Ying Yingyu, saka mahina kong sumagot, hindi na kailangan, ang master ko ang Grand Priest, siya ang may hawak ng lahat, ang kailangan ko lang gawin ay sumunod sa mga utos niya. Pero bago pa lumalim ang usapan, mabilis niyang binago ang paksa, tara na, bumalik na tayo, pagkatapos ng seremonya bukas, baka doon ko maisip ang hiling ko, at doon ko na rin ibibigay sa iyo ang 7-leaf Ganoderma lucidum. Ah, sige, tanging tugon ni Xiao Cheng habang ang gabi patuloy na yumayakap sa kanilang katahimikan. Natapos ang date ni Xiao Cheng nang hindi man lang nakakuha ng anuman, pagbalik sa kwarto, matuwid na nakahiga siya sa kama at natulog, habang si Ying Yingyu ay nasa gilid ng kama, nakatingin sa kanya at iniisip. Ikaw talagang tanga, ang himbing mo pang matulog, hindi ka ba natatakot na saktan kita? Sa sandaling yun, may parang dumaan na 3 figure sa labas habang nakamasid sa gilid ni Xiao Cheng si Ying Yingyu at nag-iisip. Ang ikatlo kong hiling, gaya ng inaasahan, ay ganun pa rin. Kinabukasan, sa pista, nagaganap ang isang grand ceremony na maraming dumalo. Sa gitna ng atensyon ay ang magandang master na si Ying Yingyu. Sumasayaw ng isang ritual. Gaya ng dati, ang suot niya ay nagpapakita ng kanyang cold at proud na aura, walang bahid ng lamang kagabi. Samantala, nakatayo sa tabi ang Grand Priestess at nagbabasa. Nais kong sumunod, ngunit ang landas ay mahirap at mahaba. Ang babaeng yun, marikit at nasa malayong kalangitan. Paanong hindi ako magnanais na magbalik? Bakit mo ako pinipigilan? Lumulutang na mga ulap, ligaw at walang patutunguhan, langit at lupa ay tila isang hurno, araw at buwan ang langis. Ang bughaw na langit ay hindi kayang abutin, ang pagsisikap ay tila walang saysay. Nais kong sumunod. Ngunit ang landas ay mahirap at mahaba. Ang babaeng yun, marikit at nasa malayong kalangitan. Paanong hindi ako magnanais na magbalik? Bakit mo ako pinipigilan? Nanood si Xu Xiao Cheng at humikab. Kailan ba to matatapos? Si Daching sa tabi niya ay nang asar, isa itong importanteng seremonya na ginagawa kada 100 taon, pwede mo bang bigyan ng konting respeto? At saka, ikaw at ang master, parang ganito at ganyan na kayo. Nainis si Xiao Cheng nang marinig ito, virgin pa ako, baliw, huwag kang magkalat, wala kaming relasyon. Samantala, nagtataka si Lingling at Mariing nagwika habang Mariing nakamasid, hindi ba't normal sa ritual na may offerings, bakit wala silang inilalabas? Sinong nakakaalam, baka mamaya pa, mabilis na tugon ni Xiao Cheng. Pagkatapos basahin ang Kuiji ang mga kataga, itinaas ng matandang babae ang kanyang staff at sumigaw. Aalis ka na ngayon, bata pa at maganda ang taon, tapos na ang seremonya. Sa iglap ng katahimikan, marahang inilapag ng 2 babae ang kanilang mga parol, ang ninggas nito'y kulay asul, banayad ngunit misteryoso, sumilay mula rito ang mga alon ng asul na ghost fire, waring mga bulaklak na dahan-daang yamakap sa katawan ni Ying Yingyu. Napatitig si Xiao Cheng, tila binulabog ng kanyang sariling isipan. Ito ba ang tinatawag nilang apoy ng mga kaluluwa? Ito na ba ang mga alay para sa banal na seremonya? Pero, paano, ni hindi man lang kasya ang dami niyan sa isang ngipin ng tigre, imposibleng sapat yan. Biglang lumipad ang ghost fire patungo sa ibabaw ng lawa sa tabi ng altar, sa ibabaw ng lawa, nagsimulang umikot ang ghost fire, humila sa ilalim, at gumawa ng malaking whirlpool. Kasabay nito, tumunog muli ang boses ng Grand Priestess.
Alinsunod sa utos ng paring babae, pinuno ng sekta na si Ying Yingyu, pakinggan ninyo ang aking utos. Narinig ito ng sect master na nakatayo sa harap ng whirlpool at tumugon, opo. Sumigaw ang matanda, ipinadala ng langit ang isang banal na babae, nagiging isang malaulap na nilalang, bihisan siya ng mga sutlang kasuutan, suklian ang mga perlas ng karagatan. Sa puntong ito, may naramdaman si Xiao Cheng na kakaiba at napatitig ng mas malalim. Itinaas ng elder ang kamay patungo sa lawa at malakas na nagsalita. Sect Master Ying Yingyu, ngayon, tumalon ka sa Ethereal Sect Lake para salubungin ang pagbaba ng Diyosa. Puno ng kalungkutan, tumugon si Ying Yingyu, susunod ako, handang ipagpalit ang aking naglalagablab na kagandahan para sa liwanag ng mga perlas na yun. Samantala, nanood ang tatlo sa labas at nagtanong si Ling Ling, bakit parang malungkot si Ying Yingyu? Agad naman nagdagdag si Daching, hindi. Tama ba? Hindi ba kalmado naman ang kanyang ekspresyon? Hindi sumang-ayon si Ling Ling, at tumawa pa ito, hindi mo naiintindihan ang intuition ng babae. Sa puntong ito, nasa gilid na ng lawa si Ying Yingyu, walang kibo, ihahagis na niya ang sarili sa tubig. Pero biglang, mabilis na tumakbo si Xiao Cheng at hinayla pabalik si Ying Yingyu, nahulog ito sa kanyang mga bisig. Galit na tiningnan ni Xiao Cheng ang Grand Priestess habang nagulat ang babaeng sect master na siya ang sumagip sa huling sandali. Sa sandaling yun, nilingon ng bahagya ni Xiao Cheng ang matandang babaeng priestess at mariing sinabi, ngayon ko lang tunay na nauunawaan ang kahulugan ng sakripisyo, isa lang pala itong anyo ng pagpapahirap sa mga tao. Nanginginig sa galit ang Grand Priestess nang marinig yun, itinuro niya si Xiao Cheng at sumigaw, walang utang na loob na baguhan, ibinigay ko na ang lahat ng pagpapasensya para sa kapakanan ng ating pinuno, pero sa halip na matuto, pinili mong pasukin ang pinakamalalim na paglabag sa ating mga alituntunin, ngayon, nais mo pang sirain ang pinakasagradong sakripisyo ng ethereal sekta, anong kaparusahan ang nararapat sa iyo? Kasunod nyon, mariin niyang iniutos, dakpin siya, at sa isang iglap, sumugod ang dalawang babae palapit kina Xiao Cheng at Ying Yingyu, handang tupadin ang utos.